Dalawang kapuso comedians na magkaibigan. Sa ngalan ng isang matinding hamon, magiging magkaribal. John Fair versus Pekto. Sino kaya sa kanila ang susunod na magiging hari ng Rapsa dito sa Rapsa Ruleta Cooking Showdown? Oh, eto na. Yay! Eto na. Ano to, Rumble game na show? naman. Kumakapalak. Ayan, yan. Alright. Ito yung pakulo natin kasi recently gumagawa kami ngayon ng tinatawag naming Rapsa Ruleta. Okay? Pero dahil special kayo, special din yung ating version this time. Kasi kadalasan, ako yung nagpapaikot pero ako din yung magluluto. Tama. Okay? Pero this time, Ano? kayo yung magluluto. Ay! Luto. Hindi natuwa dun sa kaganapan na. Titirahin ko na to, ha? Okay. Sige. Yung... Oy! Ayan na. So mag-stew tayo. Stu? Stri. Stri. Stu ka? Stri ako. Okay. Nang... Oy, chefs. Maganda to, ha? Kaya dyan, anong plano natin? Well, according to my knowledge, Okay. in my capabilities. Gusto ko yung mga pambato mo dito, Kuya Jan. Oo. Actually, wala naman ako alam talaga. Abay, isa pork natin dalhin. Oo. Ano yan, mga adobo, mechado? Adobo. Alam mo ko sa maraming nabibiling pork? Saan? Doon sa Pork Bonifacio. Kuya Pekto, alam namin lahat, nagluluto ka. Fish siguro, fish. Anong fish? Pampano? Pwedeng tuna, pero Bisayan atak to. Paano? Parang ano to, tinuwa. Tinola. Tinola. Okay. Ayos. Pwede yun? Pwede. Pwede. Okay. Pwede. Tara. Alright. Okay. Saan tayo punta? Tara na. Tara na ba? Alis na tayo. Asan na yung kalaban? Kasi yung nanay ko noon, pinipisil-pisil yan eh. Oo. Ayun na, tingnan nyo ang tunog nito ha, Nay ha. Chef, pakinggan mo to ha. Hello, kamusta po? Nay, adobo. Ha? Meron akong 1,000 dito. 12 pesos lang na adobo. Kalahating kilo. Ay, marami yun. Pwede na rin. Baka kasi bibili pa ako ng pang-grocery sa bahay. Pambahay pala. Diempo na, adobo. Tay, ano po bang pinaka-the best na Adobo. pang-adobo na baboy? Yan o. Yan, belly, oo. Is this belly good? Belly good. Nay, bigyan mo ako ng kalahating kilo. Maghahanap na tayo ng isda na gagawin nating stew. May tuna po ba rito? Ang laki Pag kayo ba nag-aadobo, may konting sabaw, may konting Konting sauce po. konting sauce, oo. So, chef, gumastos ako ng, this is only 90 lang, no? Magkano? 1 na. Mandudugas pa. Yan. So, ito na nga, tuna. Pag sa bahay ka, ate, ano ba yung mga ingredients mo? Di ba nagsisibuyas tayo? Yan. Bawang. Oo. Yung iba nilalagyan ng patata, chef. Okay, pwede naman, pwede. Tetoyo, yung maliit lang. Suka. Alam ko yan, chef. Ay, oo. Alam ko yan. Oo. Ang laking tiwala ko, kuya. Meron ka bang sibuyas? Meron, di ba? Okay, sibuyas. And then, kamatis, te. Kamatis. May tanlad ka? Opo. Yon! Tanglad. Tapos kalamansi kasi ito yung pang secret weapon natin sa kanila. Masarap din dito yung ate, meron ka nilalagay sa adobo yung talbos ng manok. Ganun ako mamalengke, chef. I made sure. Oo. Na kompleto. Efficient. Yung pinakaano niya, yung democratic way. Okay. Pero pupuntahan ko muna yung kaibigan mo doon, baka... Ay, hindi ko na kaibigan yun. Magkaaway na ka. Oy! Gusto ka dyan. Ayos naman! Pagkagaling ko doon sa Chef. kaibigan mo, balita ko hindi ka na doon niya kaibigan. Bakit? Ewan ko doon. Huwag ka magpapaniwala doon, chef. Kasado na mga ingredients sila Jan at Pekto para sa kanilang Rapsa Ruleta Cooking Showdown. At ngayon, handa na silang magtuos sa kusina. May mensahe ba kayo sa isa't isa? Chef, tandaan mo,
Alam ko bahay nyo. Well, ako ang message ko lang sa sa makakalaban ko is peace and prosperity. To all man. Dinali ka. Okay. Mukhang inspiring Sige. ang inyong magiging sagupaan. Ha! Ready? Ay! Chef! Go! Ano? Hindi mo alam apo yan, di ba? Hindi mo alam apo yan. Ano? Style yan. Ano ka ngayon? Sige, wala pang apoy. Apuyan mo. Pinipindot niya. Pa! Ano ba to? Malakas yan. Pagkapitik mo ganun, baka abutin yung kilay mo. Pa! Ikaw nga. Uy! Huwag kasi. Ayan na. Ayun. Okay. Okay. Chef, Malalaki na po kayo. Malalaki na tayo. Kala na kayo dyan. Yun, oh. malalaman mo kung pwede na ilagay eh. Ay, nako. Pakuluan mo na yung... Pakuluan mo na yung pork. Pakuluan mo na yung pork. Yan na Ikaw nga. naman, oh. Magpe-prepare na tayo dito. Hindi ko alam to Nag-request yung executive producer na kung pwedeng i-korting elephant. Kaya po. Kaya babalatan muna natin yan. Bakit ko ba sinama pa itong patat? Aray ko! Sinadya ko yon para talagang malaman nila na dugot pawis ang kailangan gawin para matikman yung pinakamasarap na pork in town. Paano ka nasugatan? Okay na yan, ate? Duguan ka, Brad. Oo, yan. Tingin. Ha? Tingin. Asan? Ah, Naku, lalabas yung ano dyan. nakikita natin yung yung behavior ng pork. Ayan, Hiwa tayo ng Nakikita natin kamatis. yung behavior ng pork. Hiwain nyo lang. So, na pag medyo kumukulo na gusto yan, nyo. huwag niyong pakialaman. Pero bite size tayo, bite So, size. mag-ano na tayo ng... Hanggat maaari, yung kalahati, ganyan, i-ano nyo lang. I-apat nyo lang, di ba? Insure daw lahat ng daliri ni Kuya John. Oh. Yan, babalatan niyo lang naman yung bawang. So, nabalatan ko na yung Ang problema kasi dito sa ganito, yung hindi mo alam ang gagawin. Chef, tiwala lang. Yeah. So, makikita natin na... Yan, kumukulo. Yun, lagay na natin ng mga So, sibuyas. malapit tayo mag-Halloween. And the tomatoes. Kailangan may art din kasi sa pagputot ng patatas. Okay. Picasso cut ang tawag dito. Pagkulo niyan, hindi ko na alam. I know. Lagyan natin tanglad. Pero aawatin natin mamaya Tiwala to lang. kasi baka ma-overpower. Okay. Awatin yung natin cut ng ng konti. So ngayon, lagay natin. Yan. Ito yung mga cut sa mga hotel. Ganito Yun, yung cut nila. Tapos timpla lang tayo yung konting asin. Okay. Asin. So paminta tayo. Okay. So, ayan na yung putol lang ng patatas. Pakulo lang muna tayo, guys. Itatabi natin tong balat kasi pwede pa itanim to eh. Pakuloyin lang muna natin ulit yung mga... Oo. Yung mga... 2 to yung mga 3 minutes. Nagpapalaki Yan. ng mga patatas. Okay. Tatabi lang po natin yan. Hindi ako nahihirapan actually. Napakadali siyang lutuin kasi nasa behavior ng pork. Nagtatanong siya sa akin kung ano daw una niyang gagawin. Sabi ko, pinaka-importante dyan, palambutan mo yung baboy. So sabi niya, paano? Sabi ko, hindi kausapin mo yung baboy. Pakiusapan mo, uy, lumambot ka naman. No pressure sa akin yan. Itong adobo ko, ibang klase to. Ano? Tatawagin kong adobo premier. Alam mo ba kung anong pangalan nito? Ano? Fish kulang. Fish ko lang. At meron tong background music. Ano? Fish kulang! Halu-haluin nyo rin. Adobo yan o sinigang? Ano ba talaga? Kasi masyadong yung familiarity nila, Sa isa't isa? nagkakaroon sila ng Ng ano? neglect. Okay? Ano okay? Uy! Natin. Pex! Si. Tingnan mo, amoy mo na. Ano? Sandali. Amoy mo. Oh, Ano? ang sarap. Amoy manok na. Okay. Okay. Ha? Tingnan nyo naman po,
natatakam na sila sa Timplahan mo na. sa pine-prepare nating adobo. Timplahan mo na. Natatakam na sila. Timplahan mo na! So ngayon, titimplahan na natin itong adobo. Focus lang. Sige, kalat mo lang, kalat mo lang. Yes. Nako! That's it. That's it. Okay? Tingnan nyo naman po yung background natin kung gaano sila natatakam. Ngayon, na pag ba? hinalo nyo po yan at Ano? medyo nag-firm brown, tikman muna natin yung... Lasang sopas! Ay! Chef! Ba't ginaganon ako ng sabaw? Ako, personally, ang gusto kong unahin ay sibuyas. Ang paglagay po niya, Luto na to. Shh, luto na to. ito rin. Hindi pa. Yeah. Mga dahon-dahon lang ang kukunin natin sa part na to. Dahon in. Yan, no? Kalamansi tayo, kalamansi. Chinek mo ba? Yung katunggali mo mukhang Ano? Ano? Chef, tapos na eh. tingnan mo naman yung... Oo, tingnan mo naman oh. Okay na yan, okay na yan. Goods na yan, chef, no? Goods na? Grabe. Eh na, ito na, Okay. ito na. Wala kang masabi ah. Pwede, chef? Pwede ba? Chef, tikman mo namang may kalamansi. Ay, oo naman. Alam ko na lasa niyan. Tumataob na naman Oo. naman to. Ng kanin to. Ito, Fort Bonifacio. pakukuluan nyo lang to. Fish hanggang ko lang. sa lumambot na parang ano na, ramen. Yan ang sikreto niya, chef. Titirahin ko na to ha. Okay. Hoy! Ngayong linggo, kumasa sina John Fair at Pekto na magpasit-laban sa kusina bilang bagong contenders ng Rap sa Ruleta Cooking Showdown. At matapos nga ang asaran at paandaran sa pagluluto, oras na para husgahan natin ang kani-kanilang pambato. Ang Visayan-inspired dish ni Kuya Pekto na fish ko lang at ang heroic adobo ni Kuya Jan na tinawag niyang Fort Bonifacio. Tinuwa. Parang tinuwa lang isda Yeah. na Visayan attack. Kakamayin ko na Kuya Pekto. Ay, oo. Gulay yan. Bagay talaga Masarap yan. Nakamay. Yung ano, yung gusto mo lang ng sabaw tapos walang ano, yan. Pwede. Parang yung mga natitikman ko nga sa Bisaya. Oh, tingnan mo. Sakto lang yung kwan. Tsaka nakita ko, sa dulo mo nilagay yung kalamansi. Kalamansi. Maalam talaga. Maalam. Sarap. Ano? Diba? Lasang adobo. Yan, masarap. Moment of truth. Pork Ayan na. Bonifacio. Kuya Pekto, ikaw kaya muna tumigil sa, Sige, ako naman. sa Fort Bonifacio. Pork Bonifacio nga to. Bakit? Lumalaban pa eh. Ano ka pulang araw? Yan, masarap. Masarap. Masarap siya. In fairness, masarap siya. Pero, lumalaban. Ganon? Halika. Ano? Umanga ka. Ay, buo pa rin. Actually, sinadya ko siya na medyo matigas siya para makain pa in the next years. Kahit punitin mo. Kahit punitin mo yan. Pag nilaglag mo yan, chef, Walang kasedula to eh. pag nilaglag mong ganon, buo ulit yan. Pero totoo in fairness yung timpla. Oo. Para sa akin, yun nga. Yung timplang malupit. Oo. Saktong-sakto sa panlasa. Yung kay Kuya Pek. Oo. Yun. Fish. Kulang. Ito yung mga tipong kahit anong panahon eh. Pwede. Ito, Yung walang panahon. Naramdaman ko medyo special yung araw na to. Masarap daw at nanalo pa ako. Ang saya. Actually, na-challenge talaga ako dahil first of all, hindi ako marunong magluto. Pero nakaka-challenge. Noon, pagkasama ko na yan, marunong, tumigil ka nga! Dito sa Davao, isang putahe ang laging binabalik-balikan tuwing may naghahanap ng pampainit ng tiyan, pampulutan, o pantawid gutom. Yan ang bulkachong. Ang bolkachong po, meaning po nun ay bulalo na karabaw ni Chong. Kasi Chong po yung nickname po ng lolo ko. Nung bata pa po ako is
Everyday po talaga, bulkachong po yung inuulam ko. Like, hindi po ako nagsasawa. Sabi nga natin kapag napunta ka ng Davao, isa sa mga pinaka-importanting stops mo, makadaan sa bulkachong. I guess ito yung isa sa mga main differences pag sinabi nating bulalo versus bulkachong, malapot yung sabaw ng bulkachong. And yun nga, yung orange shade ng kanyang sabaw, which is from the atsuete, na nagbibigay sa kanya ng distinct character kumpara sa ibang beef or cara beef dishes. After all these years, hindi nagbabago yung texture, yung lambot niya. Ang sarap pa rin ng lambot, tapos makakagat ka ng medyo gelatinous na part. You can definitely buy more than what you will consume sa isang upuan kasi pwede mo tong store sa fridge. And yung pagpapainit naman nito, napakasimple lang. Pwede mong isalang ulit sa pan, sa pot, or kung may microwave kayo, pwede din. May nais ding ipaalala si Miss Rose sa kanilang mga bagong suki. Ang kanilang restaurant ng bulkachong ay hindi nagde-deliver. Para matikman ang kanilang recipe, kailangan mong dumayo sa kanilang iba't ibang branches dito sa Davao. Kaya kung may makikita kang bulkachong sa mobile food apps, ito ay galing sa ibang kainan. Samantala, sa mga dadayo naman dito pagkatapos ng kanilang happy hour, meron silang multa sa sinumang masusuka. So nandito tayo ngayon sa kanilang alfresco dining o kung gusto nyo ng karinderya feels, ito yung spot na para sa inyo. Pero kung gusto nyo siguro mas komportable, lalong-lalo na kapag mainit yung panahon, meron din silang air-conditioned dining. May slight difference lang sa presyo, pero depende kung anong mas trip mo, meron na. So there's this notion that plant-based food are not delicious. So we wanted to change that and serve food that are delicious. Whether for health reasons or moral beliefs, dumarami na nga ang mga Pinoy na tumatangkilik sa isang plant-based diet. Dito sa Pilipinas, young adults ang core consumers ng lifestyle na ito mula sa edad 15 to 29 years old. Dumarami na rin ang mga produktong nagbibigay sa atin ng meat and animal dairy substitutes. Nahahati sa dalawang categories ang mga taong may plant-based diet, vegans and vegetarians. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? I think it's more of a lifestyle rather than just a diet. Vegetarian is more of like the plant-based options. So they're included pa rin yung dairy, and there's also eggs. So there's lacto for those who still consume milk, and then there's ovo naman. Ovo vegetarian is for those who eat and consume eggs. But then veganism is more of everything plant-based. Same with the lifestyle, sustainability, and heading towards more of the more environmental activities and work. Dito sa Aurora, Quezon City, isang cafe ang may delicious drinks and hearty food para sa mga gustong sumubok maging vegan. Ang Through Habit Cafe. May ibigan kaya ni Ashley Ortega ang vegan diet kahit certified sweet tooth siya? Actually, sobrang interesting tong drink na to. Kasi usually when we drink coffee, hindi man natin i-expect na pwede pala siyang i-pair with calamansi. So, I wonder how this would taste, kung maasim ba or bitter. At saka itong mga food natin, itong mga sweets natin, usually nagigilty talaga ako pag kumakain ako ng sweets. But these are all vegan. If you want a quick caffeine fix that's also refreshing and with a mixture of the calamansi. Kasi parang people always wonder na, parang bagay ba yun? Parang hindi. But it's really, really good. Oh my gosh! Ang sarap niya. Actually, parang naglalaban yung asim at saka yung taste ng coffee. Pero nandun yung balance niya. It's really good. Parang first time ko lang ata kumain ng vegan na dessert. It's good. Hindi siya matamis. Sa mga taong hindi mahilig sa mga matatamis na cookies, I think ito yung perfect for you. Ito yung favorite ko, oatmeal. Kasi when you say oatmeal cookies, medyo nakaka-less guilty kasi parang healthy oatmeal eh. Pero ito vegan talaga. I think this is the best dessert sa mga taong magda-diet talaga. This one, cacao nib cookies. I like it. Out of the three, parang ito yung pinaka-best for me. I feel like I'm drinking a cocktail. A cocktail coffee.
But it's actually nice na nabibigyan natin ng twist yung mga coffee natin. It's called Ventura Highway because of our barista. Kasi ang name ng barista namin ay Arvin Ventura. He wanted for it to look like a sunset. So it's another citrusy drink, pero it's higher ng caffeine. So we wanted to serve a drink that is something familiar and represents yung Filipino products natin, which is gata. So yung crema de coco, it is espresso latte with coconut cream. Okay, I think this is my coffee. Mahilig kasi ako sa mga matatamis. I actually love coconut pag namimix yan sa coffee. I do that at home eh. I like this. I think, actually favorite ko rin kasi to eh. Medyo parang hindi ko na alam kung ito ba or ito. Aside from good coffee, good food, and good habits, we also conduct our creative space with all the artists out there. Aside from our open library, we also invite everyone to come celebrate with us for your birthdays, anniversaries, and every single event that you would want to happen here at True Habit. Dun sa recent na pagpunta namin sa Iloilo, well, actually kahit saan naman ako pumunta, part talaga ng itinerary ko is makatikim ng mga local delicacies na pwede ko mapag-aralan, pwede kong makilatis kung paano yung mga techniques na ginagamit nila tsaka yung mga flavor profiles. And isa nga doon sa natikman ko was yung manok na may ubod tapos may munggo. Gusto ko lang i-recreate yung natikman kong dish na yon. So basically, we have here yung ating chicken. So kakat lang natin to into portions. Meron tayong mainit na pan dito. Lagyan lang natin ng mantika. So, napakaganda na nung browning na nangyayari or yung paglalabas ng mga ganyang bits. As you would siguro notice, madalas kong ginagawa itong technique na to sa lalong-lalo na kapag may sabaw yung ating lulutuin dahil for me it gives a depth of flavor doon sa ating dish. And after ko makakuha ng browning, doon ako naglalagay ng ating mga panggisa. So, let's start off with our onions. Yung ating garlic. And yung ating finely chopped ginger. Ito yung kakaiba doon sa dish na natikman ko din is yung flavor profile ng lemongrass na binibigay niya doon sa ating combinations. Get our stock. Season lang din natin to ng patis, palambutin lang natin yung munggo, and then pwede na nating ilagay yung ating ubod. So pagkalagay natin ng ating ubod, so we're just gonna cook this for about 10 to 15 more minutes. Pwede tayo mag-serve. Sir, lapit po kayo. Manyaman. Oy, manyaman. The best, yeah, the best. First time ko lang din natikman doon. Sabi ko, pwede palang ubod, tsaka munggo, tsaka manok. Diba? Bihira kasi yung munggo. Yan dati siyang ulam. Oo, pwede. Pasado naman, ano? Nakachamba. Ayos.